Basta mga ka-amazing, naisip nyo na ba kung may mga lugar sa mundo na parang halos imposibleng marating? Mga bansa o lugar na hindi sapat ang simpleng pagbili ng plane ticket at pag-book ng hotel. Paano kung kailangan mo ng espesyal na permit, ilang araw na biyahe sa dagat, o minsan ay isugal pang sariling kaligtasan para lamang makarating? Sa mundong napakadali ng galugarin dahil sa modernong teknolohiya, may mga lugar pa rin nananatiling misteryoso, mailap at halos hindi na aabot ng ordinaryong tao. Ang ilan ay dahil sa digmaan, ang iba dahil sa matinding klima, at mayroon ding dahil mismong ipinagbabawal ang paglapit. Kaya ihanda ang inyong passport kahit sa imahinasyon lang dahil ngayong araw, aalamin natin ang mga bansa o lugar sa buong mundo na napakahirap puntahan. Kaya mga ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Oymyakon, Russia. Ang Oymyakon sa Russia ay kilala bilang isa sa pinakamalamig na permanenteng tinitirahang lugar sa buong mundo. Sa unang tingin, parang simpleng maliit na bayan lamang ito. Pero ang katotohanan ay isa itong lugar na tila sinusubok ang limitasyon ng katawan ng tao. Umaabot dito ang temperatura ng lampas -50 hanggang -60 degrees Celsius at may mga pagkakataon na mas mababa pa rito. Isipin mo na lamang ang paghinga na parang nagyeyelo ang baga mo sa bawat hinga. Hindi lang lamig ang kalaban dito, kundi ang mismong pagpunta pa lang. Ang biyahe papunta rito ay hindi simpleng airport arrival lang. Kailangan mo munang makarating sa Yakutsk, isa sa pinakamalamig ding syudad sa mundo. At mula roon ay maglalakbay ka pa ng napakahabang oras sa tinatawag na Road of Bones, isang delikadong highway na ginawa noong panahon ng Soviet Union. Ang pangalan pa lang nito ay nakakatindig balahibo na. Sa panahon ng taglamig, nagiging sobrang delikado ang daan dahil sa makapal na yelo, zero visibility at posibilidad ng pagkasira ng sasakyan sa gitna ng kawalan. At kapag nasiraan ka, halos wala kang matatakbuhan. Ang rescue ay maaaring matagalan at sa ganitong klase ng lamig, ilang minuto lang ay maaaring maging banta na sa buhay. Kaya kahit technically ay posible itong puntahan, hindi ito destinasyong basta-basta lang para sa ordinaryong turista. Ang Oymyakon ay hindi lang biyahe, isa itong survival challenge. Number 9, Pitcairn Island. Ang Pitcairn Island ay isa sa pinaka-isolated na lugar sa buong planeta. Matatagpuan ito sa gitna ng South Pacific Ocean. Napakalayo sa halos lahat ng pangunahing bansa. Sa sobrang layo nito, para kang literal na nawawala sa mapa kapag naroon ka. Ang pinakamahirap dito ay wala itong commercial airport. Oo, tama ang narinig ninyo. Walang airport. Ang tanging paraan para makarating dito ay dumaan muna sa New Zealand. Pagkatapos ay sumakay ng cargo o special passenger vessel na hindi naman regular ang schedule. Minsan, ilang buwan pa bago magkaroon ng available na biyahe. Dagdag pa rito, napakaliit lamang ng populasyon dito. Mas maliit pa kaysa sa ilang barangay sa Pilipinas. Dahil dito, limitado ang resources, accommodation at emergency services. Kapag may problema ka habang naroon, hindi ganon kadaling humingi ng tulong. Ang pagpunta sa Pitcairn ay hindi parang bakasyon sa Boracay. Isa itong expedition na nangangailangan ng matinding paghahanda, tiyaga at budget. Number 8, Central African Republic. Ang Central African Republic ay isang bansang may likas na kagandahan at yamang likas. Ngunit isa rin sa mga lugar na itinuturing na mapanganib para sa mga turista. Hindi dahil mahirap ang transportasyon lamang, kundi dahil sa usapin ng seguridad.
Sa loob ng maraming taon, nakaranas ang bansang ito ng political instability, armadong labanan at civil unrest. Maraming gobyerno ang naglalabas ng travel warnings laban sa pagpunta rito dahil sa kidnapping, armed conflict at iba pang panganib. Kahit may mga paliparan at transport options, hindi ibig sabihin dito ay madali na ang pagpunta. Ang tunay na hamon ay ang posibilidad na mapunta ka sa delikadong sitwasyon nang hindi mo inaasahan. Sa ilang lugar, kahit local authorities ay hindi hirap kontrolin ang seguridad. Kaya para sa maraming biyahero, ang bansang ito ay hindi simpleng tourist destination, kundi isang lugar na nangangailangan ng matinding pag-iingat. Number 7, Svalbard, Norway. Ang Svalbard ay parang lugar na diretso mula sa isang sci-fi movie. Matatagpuan ito sa Arctic Circle, malapit sa North Pole, kung saan ang lamig ay hindi biro at ang paligid ay dominado ng yelo, glaciers at polar bears. Hindi basta-basta ang pagpunta rito dahil limitado ang flights. Karaniwang kailangan mo munang dumaan sa Norway mainland bago makasakay sa espesyal na flights papunta rito. Hindi ito lugar na maraming daily tourist routes gaya ng ibang destinasyon. Bukod dito, napaka-harsh ng klima dito. May mga panahon halos walang sikat ng araw sa loob ng ilang buwan, habang sa ibang season naman ay halos hindi lumulubog ang araw. Hindi rin pwedeng basta gumala dahil may banta ng polar bear attacks. Sa madaling salita, ang Svalbard ay para sa matitibay ang loob at handang harapin ang matinding kondisyon ng kalikasan. 6. North Sentinel Island, India. Ang North Sentinel Island ay isa sa pinakamisteryoso at pinakamapanganib na lugar sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Bay of Bengal, bahagi ng India. Ngunit kakaiba ito dahil halos walang modernong tao ang pinapayagang lumapit dito. Ang dahilan? Dito nakatira ang Sentinelese, isang tribong pinaniniwalaang halos libu-libong taon nang walang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Para sa kanila, ang mga dayuhan ay hindi bisita kundi banta. Hindi lang ito simpleng restricted area. Mahigpit itong ipinagbabawal ng gobyerno ng India na lapitan upang maprotektahan ang parehong tribo at ang mga outsider. Dahil wala silang exposure sa modernong sakit, kahit simpleng trangkaso mula sa bisita ay maaaring maging nakamamatay sa kanila. Ngunit higit pa rito, kilala ang tribong ito sa agresibong pagtatanggol sa kanilang isla, gamit ang mga pana at sibat laban sa sinong mang lalapit. Marami ang nagtangkang lumapit dito sa paglipas ng panahon, ngunit karamihan ay umatras dahil sa panganib. Ang ilan pa nga ay nauwi sa trahedya dahil dito ang North Sentinel Island ay hindi lamang mahirap puntahan. Literal itong isang lugar na hindi dapat puntahan. Mundo ng modernong turismo kung saan halos lahat ay accessible na. Nananatiling isang misteryo ang lugar na ito. Parang isang buhay na capsule ng sinaunang panahon na hindi pa rin naaabot ng modernong sibilisasyon. Number 5, Itokorturmit, Greenland. Kung iniisip mong ang Batanes ay malayo na, mas matindi pa rito ang Itokorturmit sa Greenland. Isa ito sa pinaka-isolated na pamayanan sa buong mundo na napapalibutan ng yelo, dagat at malawak na kaparangan ng Arctic. Sa sobrang layo nito, parang nasa dulo kanan ng mundo. Hindi ka basta-bastang makakapag-book ng regular flight diretso rito. Kadalasan, kailangan mo munang dumaan sa Iceland o Greenland hubs. Pagkatapos ay sasakay ng maliit na aircraft o helicopter. Sa ibang pagkakataon naman, barko lamang ang opsyon at posible lamang yon kapag hindi nagyayelo ang dagat. Ang matinding klima rito ang isa pang malaking hamon. Sa winter season, ang paligid ay halos isang puting disyerto ng yelo. Ang temperatura ay napakababa at ang mga bagyo ng snow ay maaaring mag-cancel ng biyahe anumang oras.
Isang maliit na weather disturbance lang, pwede nang stranded ang mga biyahero. Pero sa kabila ng hirap, kakaiba ang ganda ng lugar na ito. Northern Lights, nagyayelong fjords at halos walang polusyon. Isang paraisong nagyelo ngunit para lamang sa mga tunay na adventurous. Number 4, Tibet. Ang Tibet ay matagal ng isa sa pinakamisteryosong lugar sa buong mundo. Sa taas nito matatagpuan sa Himalayas. Tinatawag pa nga itong roof of the world. Ngunit kahit gustuhin mong makita ang mga monasteryo, snow-capped mountains at spiritual culture nito, hindi ganun kadali ang pagpasok. Hindi sapat ang simpleng China visa para makapunta rito. Kailangan mo pa ng espesyal na Tibet travel permit. At sa maraming kaso, hindi ka pwedeng maglakbay ng mag-isa. Karaniwang kailangan mong sumama sa authorized tour groups na may guide. Bukod sa permit restrictions, ang altitude mismo ay malaking hamon. Ang manipis na hangin sa mataas na lugar ay maaaring magdulot ng altitude sickness. Nahihilo, hinihingal, at minsan ay delikado pa sa kalusugan kung hindi handa ang katawan. Ang Tibet ay hindi lang mahirap dahil sa paperwork. Mahirap din ito dahil sinusubok nito ang iyong pisikal at mental na tibay. Number 3, Tristan da Cunha. Kung usapang isolated places, halos walang tatalo sa Tristan da Cunha. Ito ang itinuturing na pinakamalayong permanenteng paninirahan ng tao sa mundo. Matatagpuan ito sa South Atlantic Ocean. Napakalayo sa anumang major city o airport. Ang pinakamatinding bahagi, wala itong airport. Walang eroplanong pwedeng maghatid sa iyo diretso rito. Ang tanging paraan ay sumakay ng barko mula South Africa. At ang biyahe ay maaaring tumagal ng halos 6 na araw. Depende sa lagay ng dagat. Isipin mong nasa gitna ka ng karagatan sa loob ng halos 1 linggo bago mo makita ang lupa. At hindi pa regular ang schedule ng barko, kaya kailangan talagang planado ng maayos ang lahat. Ito ang klase ng lugar na kapag naroon ka, parang talagang naputol ka na sa natitirang bahagi ng mundo. Number 2, Socotra, Yemen. Sa unang tingin, parang ibang planeta ang Socotra. Kilala ito sa kakaibang dragon blood trees at mga halaman na halos wala sa ibang bahagi ng mundo. Para itong alien world sa totoong buhay. Pero ang problema, matatagpuan ito malapit sa Yemen. Isang rehiyong matagal nang apektado ng kaguluhan at conflict. Dahil dito, napakahirap ng access at hindi basta-basta ang travel arrangements. Hindi rin kasing simple ng pag-book ng commercial flights ang pagpunta dito. Madalas, limitado ang transport routes, may mga pagbabago sa accessibility at malaking konsiderasyon ang seguridad ng mga biyahero. Nakakalungkot isipin na ang isa sa pinakamagagandang natural wonder sa mundo ay isa rin sa pinakamahirap marating. Number 1, North Korea. At para sa ating number 1 mga ka-amazing, ang bansang pinakakilala sa pagiging mahirap puntahan, ang North Korea. Ito ay hindi ordinaryong tourist destination. Napakahigpit ng gobyerno rito at hindi ka bastang makakapunta ng walang approval. Kailangan ng espesyal na permit at sa maraming kaso, hindi ka pwedeng gumala ng mag-isa. Palaging may kasamang authorized guides na susubaybay sa iyong galaw. Maraming bahagi ng bansa ang hindi accessible sa mga turista at kontrolado maging ang mga litrato, kilos at minsan pati mga tanong na pwede mong itanong. Ibang-iba ito sa freedom na nakasanayan ng karamihan sa travel. Ang North Korea ay hindi lang mahirap puntahan dahil sa distansya. Mahirap ito dahil sa matinding restrictions, political control, at kakaibang sistema na bihirang makita sa modernong mundo. Mga ka-amazing, sa dami ng lugar sa mundo, may ilan talagang hindi sapat ang pera
passport o lakas ng loob para marating. Ang iba ay binabantayan ng gobyerno, ang iba ay tinatakpan ng yelo, at ang iba naman pinoprotektahan ng mismong kasaysayan at kalikasan. Kung kayo ang tatanungin, alin sa mga lugar na ito ang gusto ninyong makita kahit isang beses lang sa buhay mo? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At syempre, ka-amazing! Kung nais mo pang makapanood ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.